Tingnan nyo naman, DIY ko talaga lahat ng aking mga printouts dito kaysa magpa-tarpaulin ako. Ang dami yan. Ito, 2, 4, 6, 8. Ito, 12. Tapos parang ito mas malaki, 18. Tapos yun parang 12 din. So, kung gusto mo matuto kung paano mas makasave, ganyan, mag-print out ka na lang. Ituturo ko sa iyo ngayon na. Tignan nyo naman, sobrang gulo namin dito kasi for the DIY nga kami halos lahat ni ate. Tapos dito, syempre, kailangan natin ng laptop. Gamit ko is Excel. So, once nakapag-download ka na, again, so punta tayo sa Google. So, mag-download ka na ng photo. So, once downloaded ka, ito yung ginagamit ko kasi hindi siya masyadong madamot. Kasi parang nakatatlo na ako. Ito, nakatatlo na ako ng image na free. Hindi ko na kailangan magbayad kasi nga, minsan ko lang naman siya ginagamit. Hindi naman for business. So, ayoko naman mag-spend that much. Nagtitipid nga tayo, kaya nga tayo nag-DIY. So, yan. Hanap pa lang ng image upscaler dito sa Google. And then, ito nga yung aking napili. Ito. So, pag nakita mo yan, mag-upload ka lang dyan ng image. So, asan na yung cursor natin? Ayan. Upload ka lang ng image. Tapos, i-check mo yung mga na-download mo na ng mga photos na i-upscale mo. Kasi, bakit kailangan i-upscale? Kasi ito, pag mababa ang quality niyan, tapos hinatak mo, pinalaki mo sa Excel, papangit yan. Mag-iiba yung pixels, lalabo, magbe-blur, ganon. So, once nandito na, i-add mo lang siya ng ganyan. Tapos, mapupunta na siya dito. So, pagkatapos na yan, i-download mo na siya pag successfully na siya na-process. Download mo lang siya dito. Yan. So, once downloaded na at na-upscale na, mapupunta siya ulit at masasave dito sa downloads ulit. Ganun lang. Tapos, balik ka na dun sa Excel. Pagkabalik mo sa Excel, ayan, insert ka lang dito. Yan, insert ka lang ng, wait lang, blur ng aking cellphone. Ayan, mag-insert ka lang dyan ng, eto, picture. So, mapupunta ka sa download kasi na-open ko na siya kanina. So, saka mo lang siya i-insert like say ng ganyan. Tapos, pwede mo na siyang hatakin ng ganyan. Hatakin mo na siya ng ganyan. O, diba? So, kung nakikita nyo to, yung bawat square na yan, since ito, yung para ma-view mo siya ng mas maliit, either gaganon mo siya, o, ganyan. Or papalakihin, ganyan. Sag papalaki. Kita nyo ba guys? Or punta ka dito sa baba. Ayan o, may minus. Kita nyo yan, minus tsaka plus sign para mapalaki mo yung mismong image. Etong mga box na yan, kung nakikita nyo yung bawat box na yan, yan yung per page. So, kagaya nitong ginawa ko dito, so ilang boxes yan na naka-landscape, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos yung dito naman sa gilid, 1, 2, 3, yung pinakang column nyo. So, 3 at 6. So, ganun karami. 3 times 6, 18 pieces ito. At ang magiging outcome na niya ay ganyan. So, ganun lang siya kasimple. Ay, ito pa pala. So, by the way, pag dito sa Excel, i-adjust mo rin syempre yung margin. So, Control-P ka. So, pwede kang i-check mo yung pinakang paper na gagamitin mo kung A4 ba o short or long, legal, ganyan. And then, custom mo yung margin mo. Yan o, custom margins. Pag na-custom mo yung margins mo, ako pina-0.2 or 0 ko lang yan. Yan, naka-0.2 or 0 lang yan. So, pag naayos mo na yan, punta ka naman sa printer, properties, check mo kung anong gagamitin mo, plain ba o photo paper. Tapos mag-advance ka. By the way, brother yung gamit ko ha. Ayan. Ito, ginawa ko siyang best. This one, ayan o, may 3 options dyan, normal, fine, best. Syempre pag best, mas maganda, best nga. Yun nga lang, maakas siya sa ink ha. So, mas ma-colorful, mas matingkad ang kulay. So, ano pa ba? So, yun lang siya. And then ito, makikita mo dyan yung pages niya. Hanggang 18 yan, kasi binago ko lang yan. So, 1 to 18, ipiprint na niya, isahang print, hindi ka na mahirapan, walang ka-hassle-hassle. At ang magiging outcome nga, ayaan. Diba? Pag bet niyo pa yung mga gantong tutorial, let me know.